late na po ko eh. Hoy, saglit lang. Uwi ka na maaga. Opo! Gusto rin lahat. Yan ako nung bata pa ako. Ang cute ko, di ba? Kumpito ako sa 7 magkakapatid na puro mga lalaki. 7 taon pa lang ako nang aking mawulila sa aking ama't na. Kaya ang mga kapatid ko na ang nagpalaki sa akin. Ako nga pa si Dennis Ramos. At kukwento ko sa inyo ang storya ng aking buhay. Pasensya na kayo, nagmamadali na ako eh. Opo. Aray, ang sakit na na. Ba't di ka kasi tumatabi sa daan? Eh, bakit? Paputukan ko yan yung labi mo. Baka pwede pa natin pag-usapan ganda. Ay, hindi. Mayabang ka eh. Uy, sister! Ito na. Saglit lang. Ito naman. O, bayan mo na sa akin yan. Pambira naman. Mawawala yung kagandahan ko eh. Ikaw naman kasi! Kala mo naman kay tapang-tapang mo. Mag-sorry ka. Sorry na. Patawarin mo na ako. Sige, sa susunod ah. Ba't nandito ka pa? Huwag mo sabihin nagkakating ka pa. Eh, hindi ngayon lang ako nagising eh. Yan babyhin ko si Fernando. Siya ang aking knight in shining armor. Pag napapatrobol ako, siya ang laging nagre-rescue sa akin. Lumipas ang mga panahon at tumaan ang mga araw. Hindi ko na malaya na binata na pala ako. Pero hindi ko rin nakalain na dito na pala mapabago ang simple at inosente kong pamumuhay noon. Pare, kailan na ba yung tao na yan? Oo. Kaklase ko yun, Brad. Mukhang pwede i-recruit ah, mukhang tigasin ah. Oo nga eh. Ano sa'yo mo? Pwede. Uy, Brad. Noong panahon yun, ako'y napasali sa isang grupo o mas kilala sa tawag na fraternity. Bago ko recruit. Tapang yan, tatagal yan. Sige, masusubukan natin yan. Handa ka na ba? Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Tila doon lang pumasok sa aking isipan na hindi na biro ang mga pangyayaring ito. Gustuin ko mga matras ay hindi ko na pwedeng gawin. Dala na rin ang impluwensya na nangyayari sa lahat halos ng kabataan ngayon. Napariwara ang aking buhay. Laman na ako ngayon ng magulong sistema na nakayakap sa mundo. Hindi ko pinangarap o inakala na hahantong ako sa ganitong klaseng magulong pamumuhay. Densyo, samahin mo naman ako sa liko. Sa liko? Bira naman to. Laki-laki mo na. Magpapasama ka pa sa liko. Kaya mo na yan, Sharon. Hindi ka na maliligaw niyan. Dali na, sasamahan mo lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala, may kaibigan akong chicks. Chicks? Sige na. Tara na. Wala naman ako magagawa eh. Sumama ako sa aking kaibigan na si Sharon papunta sa kanyang kaibigan na si Weng. Noong una, parang napipilitan lang ako. Pero hindi ko sukat akalain na magugustuhan ko din pala ang pagsama ko sa kanya. Beng! Hoy! Sharon! Buti na padalaw ka! Ay nako, ako pa ba? Kaya ang best friend tayo eh. Baka naman pwede na akong umuwi. Tara, samahan na kita. Ay, teka lang, saglit lang. Punta ka muna dito, papakilala lang kita. Dali! Ang ganda niya. Shit. Oo, teka, pupunta na ako dyan. Dennis nga pala. Beng! Ayaw pang sumama, ha? Simula noon ay madalas na kami magkita ni Beng. Tila hindi kami kayang pag-iwalay ng kahit ano pa mang puwersa dito sa mundo. Ang pag-ibig namin ay parang tubig sa batis. Harangan naman ay hahanap at hahanap ito ng daan upang makatawid.
Dennis! Uy, saan pumunta? Nagtanong ko pa talaga eh. Alam mo naman kung saan lang pupunta dito? Ah, si Ben, yung pinakilala sa'yo ni ate. Sus, ikaw ah. Ikaw talaga. Oras ka ba uwi? Hindi, pauwi na ako eh. Tinawag mo ko dito eh. O ayun, tama. Sa amin ka na matulog. Ay, hindi. Lakas mong magiling eh. Hindi, sa gusto mo, sa amin ka matutulog. Yan. Yan ang kabady kong si RJ. Nako, sa oras na pilitin ka niyan, wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito. Namiss na kaya kita. Hindi, ano naman gagawin ko dun? Ano pa nga ba, hindi magkikwentuhan tayo magdamag? Tol, dalawang araw na akong puyat. Alam mo namang mahirap akong gumawa ng tulog. Pampira naman. Di mabuti. Tol! Oh, bakit? Ano, gagayak na? Magsisimba pa tayo. Sisimba? Pambira mo, sisimba ako. Wala akong damit dito. Ayan o, Nasaan may sapatos mo? Tol, nakakaya naman ata. Timan may bis ko. Makapag nanakaw dito eh. Hindi yan. Siyempre, invite ba kitang mapapahiya ka? Siyempre hindi, no? Sige, sabi mo yan ha. Hello, tita. Hello, RJ. Sino kasama mo? Tita, si Dennis po pala, kabady ko. Hello, Dennis. Welcome to Motherhood. Good morning. Morning po. Ay, pasok muna kayo. Maaga eh. Sa aking unang pagpasok sa loob ng simbahan, tila ako'y nadismaya. Madami agad akong hinanap ng mga bagay-bagay at nagtanong ng kung ano-ano. Bakit sila nakataas ang mga kamay? Nasaan yung mga tradisyonal na mga rebulto? Simbahan ba talaga ito? Di wala man lang akong nakikitang cross sa paligid. Ngunit hindi nagtagal ay may naramdaman akong isang mainit na kamay na pumatong sa aking balikat. Na tila parang pamilyar sa akin ang ganitong pakiramdam. Ang init na kamay na parang pamilyar sa aking mga balat. At nagsabing, Just relax. Feel the presence of God. tumingin ako sa kanyang mukha. At nakita ko ang isang tunay na mukha ng isang maligayang tao. Na wala akong makikitang bahid ng kalungkutan. Sa pagkakataong yun, naramdaman kong muli ang pagkakbay ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Wait, Dennis, sama ka sa akin mamaya, mga karolin kami. Ha? Oo nga, isa ka lang namin kasama mga karolin eh. Ano kasi? Uy, Kati, ikaw ba nagpaalam na itong lakas ng magaya mga haruling? Ano tol, sama ka sa'yo mamaya. Ano kasi? Hindi ako pwede mamaya. O bakit naman? Baka ayaw mo na kami makasama. Oo nga. Grabe. Oo nga. Ay, hindi naman sa ganun. Meron kami gagawin mamaya. Gagawin ko mamaya? Ha? Oo. Pumunta kasi sa baliwang mamaya eh, kaya hindi ako makasama. Ay, ganun? Ay, sakto na rin niya. Alis na ako eh. Ha? Sige, next time na lang. Oo. Sige. Next time. Is that Dennis? Where was store? There! Yes, Pastor. It is Dennis. Dennis! Uy, pare, saan ka pumunta? From now on, I will call him Red Horse. Wow. Ay,
Eh ano namang mali kung doon pala sila mangangaroling. Kung alam ko lang naman sana, oh. Ay. Uy, Dennis, hindi ka ba sasama kay Ben? Sasama? Sasama saan? Ha? Hindi mo alam? Hindi ka ba sasama sa Alabang? Alabang? Ngayon ba yun? Ben, ayos ka daw? Oo. Pero sasama ka sa akin, di ba? Oo. Pero alam mo kasi, Dennis, napag-usapan na natin to dati. gusto ko rin sana sumama. Kaya lang ano? Kaya lang ano? Ha? Ano? Kaya lang kasi, maraming na nagbago. Nagbago? Paano nagbago? Paano? Hindi ko na kayang iwanan yung pamilya ko dito sa simbahan. Dito mo nakilala yung Diyos. Dito ako masaya. Inanap ko ang kaligayahan sa maraming paraan pero dito ko natagpuan eh. Dennis. Hindi na ako sasama. Sige, naiintindihan ko. Beng. Salamat. Para saan? Para sa lahat. Dennis, may problema ka ba? Hindi. Wala. Wala naman ang problema eh. Mukha ba ako may problema? Wala. Nagsisinungaling ka, no? Alam mo masama yan. Dali na, baka makatulong ako sa'yo. Hindi. Mahaba yun eh. Baka makabala ka pa. Nagkataon lang siguro na na-tripan kong mag-emote. Bahala ka. Hindi ko alis ito hanggat di mo sinasabi. May tanong lang sana ako sa'yo. Ba't sabi ni God, magtiwala ka lang sa Kanya tapos ibibigay niya yung gusto ng puso mo? Eh bakit parang hindi niya sa akin binigay yung gusto ng puso ko? Hindi ko alam kung ano problema mo, ha? Pero everything happens for a reason. Meron siyang magandang dahilan kung bakit nangyayari sa yung mga ganyan bagay. Magtiwala ka lang sa kanya at tiyak, ibibigay niya kung gusto ng iyong puso. Di pa tapos ang laban ng buhay. Sino bang tao ang hindi nasasaktan? Sa pagkakataong yun, labis na nadurog ang aking puso. Pero hindi ko akalain na meron palang mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Sorry guys, pasensya Okay na. lang, okay lang. Okay lang.
Magtiwala ka sa Diyos at ibibigay niya ang kagustuhan ng iyong puso. Hindi ko malilimutan ang salitang yan ay pinangako sa atin ng ating Ama. Hindi pa tapos ang laban ng buhay. Bawat isa sa atin ay may pag-asa. Bawat isa sa atin ay may karapatang magkaroon ng mukha ng bagong simula. Hindi pa huli para sa bawat isa. Nandito ako at nagpapatotoo. Isang adik na binago ng Diyos ng lubusan. Sa ngayon, isa na akong pastor. May isang maganda at mapagmahal na asawa. At mayroon na kaming 2 anak. Ako si Dennis Ramos. At ito ang kwento ng aking buhay.